Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you po for joining me today. Meron tayong gustong ituloy na topic about dito kay Curly Discaya at itong mga pinaggagawa at pinagsasasabi nitong si Marcoleta. Hindi ko lang mapalagpas ito eh. Katatapos ko lang ng isang episode, naging topic ko nga si Marcoleta at itong si Amy Marcos tungkol doon sa ginawa nilang tinatawag nilang minority report na punong-puno ito ng informasyon tungkol sa mga sarili nilang kapakanan, tungkol sa kanilang mga sariling agenda report. Yung ginawa nilang report, propaganda. Yung para lang sa kanilang sariling kapakanan, para sa kanilang propaganda, na naka-focus doon sa kanilang mga followers, doon sa kanilang mga tinatawag na tagahanga. Or malamang-lamang, ito yung mga tinatawag na mga DDS, na mga blind followers kung tawagin ni Sal Panelo mismo. Bakit ako hindi makaalis sa topic na to? Bago ako pumunta sa ibang topic, gusto kong dugtungan ang tungkol dito kay Marcoleta at lalong-lalo na dito sa napakakapal ng mukha na si Curly Discaya. Isipin nyo naman, nakakulong na yung asawa sa Cebu dahil sa nakaw. At itong si Curly Discaya, hindi rin ito nakakalabas sa Senado dahil sa contempt na pinataw sa kanya ng Blue Ribbon Committee dahil nga sa hindi rin pagsasabi ng katotohanan. At hindi rin magtatagal, sigurado ito, mas sigurado pa doon sa pagsikat ng araw doon sa silangan at paglubog sa kanluran. Siguradong itong si Curly Discaya ay makukulong. Pero nakita nyo yung attitude. Nakita nyo yung attitude. Ganon kayabang, ganon kalakas ang loob dahil siguro dito sa assurance na ibinibigay nitong si Marcoleta. Si Marcoleta, para sa mga tagahanga at mga followers, para dito sa mga sumusuporta dito kay Marcoleta, magising kayo. Mga kababayan, magising naman kayo. Hindi ko malaman kung saan nyo kinukuha yung tiwala dito sa taong ganito. Kitang-kita nyo naman na itong mga kadiskayas, napakalaki ng involvement dito sa nakawan, dito sa iskandalo na flood control project anomalies. Nakita nyo naman. Dahil kung hindi, hindi naman ito makukulong. Hindi naman ito makukontempt dito sa Senado, itong si Curly Discaya, at hindi makukulong yung Sara Discaya kung hindi totoo or walang katotohanan yung kanilang hinaharap na mga kaso. Sila yung mga unang-una, sila yung mga low-hanging fruits na tinatawag. Dahil kitang-kita kagad yung mga ebidensya. At yun na nga, siguro mga ilang weeks na lang, isusunod na ito sa kulungan, itong si Curly Discaya. Pero napakayabang mga kapatid, mga kababayan, kung mga makikita nyo reaksyon. Pero bago ko ituloy yan, bago ko makalimutan ang mga gusto kong batiin. Ngayong araw na to, birthday po ng aking isang magiting at gwapong kumpare na si Edmond Peña. Isa pong magiting na kabitenyo na hindi katulad ng ibang kabitenyo at isang kabitenyo ngayon ang nakakulong diyan sa Payatas. Ito pong si kumparing Edmond Peña ay hindi nyo masusubukan pagdating sa pera. Ito po ay naturuan ng tama ng magulang. Hindi katulad hindi katulad nung nakakulong ngayon sa Payatas. Parang hindi po naturuan ng tama ng mga magulang na walang kadala-dala. Wala na po ito eh. Recidivist na ito. Nakulong na nung una tungkol sa pera, tungkol sa pagnanakaw. Nakakulong na naman ngayon sa parehong kaso, pagnanakaw.
Gusto ko na ring batiin ang kanyang kapatid. Magkasunod sila eh. Sa January 25 naman, itong si kumparing Ed Peña naman. Ang mag-birthday, kabitenyo, magkapatid ito. At yun nga, sinasabi ko, magigiting na kabitenyo na tinuruan ng magulang ng tama. Alam niyo itong magkapatid na to, maikwento ko lang ng konti. Pagbintangan nyo na sila ng ibang krimen. Pagbintangan nyo ng ibang krimen, sabihin nyo ng rapist. Huwag lang pagnanakaw. Narinig ko sa kanila yan. Naturo ng magulang sa kanila. Pagbintangan nyo na sila sa ibang krimen, huwag lang po pagnanakaw. Yan po yung moral values na nakita ko sa mga kabitenyong ito. Ibang-iba doon sa kabitenyong nakakulong ngayon. Happy birthday, pare! Paring Edmund Peña. At ako'y lubos na natutuwa na meron ako mga ganitong kumpare. Mayaman pa yan. Galanti pa yan. Huwag mong bibiruin yan. Baka bigla akong padalan. Paring Ed Peña, happy birthday po sa January 25th. Kasi Sunday, baka hindi ako makapag-vlog. Kaya babatiin na rin kita ngayon. Pero just in case makapag-gawa pa ako na isang episode, babatiin kita ulit. Happy birthday sa inyong dalawa. Magigiting na kabitenyo. At tuloy-tuloy na po tayo. Gaya ng sinasabi ko, itong si Curly Discaya, hindi ko makita saan humuhugot ng yabang ito at saan humuhugot ng kakapalan ng mukha kapareho ng kanyang iniidolo na senador na si Senator Marcoleta. Itong mga DDS kasi, hawa-hawa na sila eh. Sa yabang, sa kapal ng mukha, at dito sa mga hinaharap nilang problema tungkol sa pera, tungkol sa pagnanakaw, tungkol sa mga anomalya. Hawa-hawa sila, pare-pareho sila. Magnanakaw, gagawa ng krimen, pero ang yayabang. Ang kakapal ng muka humaharap sa mga tao na akala mo sila pa ang biktima. Ganyan po ang tsurang pinapakita nitong Curly Discaya at iba pang mga DDS na mga taong akala mo ay sila pa ang naaapi. Nahaharap sila sa kung ano-anong kaso gaya nitong si Sara Duterte, pero tingnan mo kung magsalita. Napakayabang, napaka-arrogante at akala mo alam nilang lahat. Akala mo napakatalino nila. Ngayon, itong si Curly Discaya, doon sa nakarang hearing sa Blue Ribbon Committee, mahuhuli din siya sa sarili niyang bibig. Ito yung sinasabing ang isda ay nahuhuli sa bibig. Although sinabi niya rito na grabe ang reaksyon ng taong bayan nung sabihin niyang parang sila daw ang pinagnakawan. Punyeta. Saan humugot ng kapal ng mukha itong Curly Discaya na to? Na sila daw ang pinagnakawan. Pero, doon din sa karugtong nung sinabi niya, mauhuli mo sa bibig kung ano yung nasa likuran ng kanyang isip. Doon sa recording na yon, doon sa video na yon, sinabi niya rin na alangan naman daw sila pa ang magbabalik ng pera doon sa ninakawan nila. Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Eh, sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Yun po ang sinabi niya. So, lumalabas talaga na yung kanyang subconscious mind, talagang inaamin niya na talagang magnanakaw sila. Magnanakaw silang mag-asawa. At ako naniniwala na tama ang sinasabi ni Vico Soto na pati yung mga anak nila, tinuruan nilang magnakaw. Kasi nalaman nga ng ombudsman na isipin nyo ang daming mga bank accounts nito. May mga kumpanya na ang babata pa, milyon-milyon ang puhunan, milyon-milyon ang kapital.
At yung mga bank accounts nila, nakapangalan sa mga bata, daang milyon din po. So saan nanggaling yung mga pera na yan? Gaya na nga ng sinabi ko, dapat malaman ito ni Senator Marcoleta na ang ipinaglalaban mo ay walang patutunguhan at obvious na talagang magnanakaw at nakakahiya ang ginagawa mong pagtatanggol dito at every time merong pagkakataong ka makapagsalita sa harap ng telebisyon, sa harap ng media, lagi mong ipinaglalaban itong mga diskaya na sobrang nakakasuklam dahil Mr. Marcoleta, ni minsan hindi ko narinig sa'yo na ipinagtanggol mo ang bayan na naargabyado dito sa daan-daan, bilyon-bilyong nakawan. Ni minsan hindi ko narinig na ipinagtanggol mo ang bayan at isipin mo na lang, ikaw ay pinapasweldo ng mamamayang Pilipino, pinapasweldo ka ng bayan, pinapasweldo ka ng mamamayang Pilipino. Ang ikinabubuhay mo sa ngayon, malaking portion dyan, at alam ko naman, ang budget ng isang senador mahigit 100 milyon sa kada taon. Pagkatapos, ipinagtatanggol mo itong mga diskaya. Hindi tuloy maaalis sa isip ng mga Pilipino na malaki ang pakinabang mo sa mga diskayas. Hindi mo maaalis sa mga tao yan dahil sa nakikita namin pagtatanggol mo na walang humpay, every time magkakaroon ka ng pagkakataon, ilalaban mo yan. Ididibate mo ang lahat para lang dito para lang mapasok itong mga diskayas na to sa Witness Protection Program na alam naman natin na kung mapapasok yan dyan, hindi na mahahabol ng gobyerno ang mga ninakaw nito. So ano ang intention mo, Mr. Marcoleta, dito sa mga ninakaw nila? Bakit ganyan ka nalang magtanggol? At yun nga, uulitin ko, itong si Curly Diskaya, huling-huli sa bibig niya, nang sabihin niya na alangan naman daw sila pa ang magbalik ng pera dun sa ninakawan nila. Although yung first part niyan, sinasabi niya na parang sila daw ang nanakawan. Nakakatawa at ikaw ay nahuli sa sarili mong bibig dahil yan ang naglalaro sa iyong subconscious mind, yung katotohanan na kayong mag-asawa ay magnanakaw. At itong sumusuporta sa inyong senador, si Marcoleta, kasama na si Amy Marcos, sumusuporta sa mga magnanakaw. So ano ang tawag sa mga taong ganyan? Kaya kayong mga tagahanga, kayong mga followers, mga supporters nitong si Marcoleta, nitong si Amy Marcos, hindi ko maintindihan yan. Kung bakit naniniwala pa rin kayo sa mga taong ito na sumusuporta doon sa taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Ninakawan po tayong lahat. Ano ang pakinabang nyo doon sa mga perang nanakaw? Bakit gano'n na lang at hindi nyo tinatanggalan ng suporta itong klase ng senador na to, itong si Amy Marcos at itong si Marcoleta, na sobrang obvious ang pagpapakita ng naninikluhod sa mag-asawa para ipakita ang kanilang suporta. Ano po ang dahilan? Bakit kayo ay in full support pa rin sa mga ganitong klaseng tao? Na ang argabyado, tayong mga mamamayang Pilipino, hindi lang kami, kundi pati kayo na mga tagahanga at tagasunod na mga taong ito. Tagasunod sa mga politikong ito. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo at pakishare na rin po itong video na to para marami makabatid at matulungang lumaki ang ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.